Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Bumungad sa unang araw ng Abril, big time taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Kasabay nito, Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang price cap sa imported na bigas. Kalagitnaan ng Semana Santa, huling araw din ng pasok ng karamihan ngayong linggo. Kaya naman nag-inspeksyon sa transport terminals kabi-kabila na. Sa mga simbahan, full alert na rin dahil sa inaasahan dagsa ng mga magbibisita iglesia. At sa gitna ng mga chismis na nagkakalabuan na sila mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza, huling nalitratuhan na magkasama. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. This has been my guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng epekto ng gyera sa Middle East, tuloy ang tradisyon ng taimtim na paggunita ng mga Pilipino sa mahal na araw. Kaya naman buong puwersa ang pagbabantay ng ating mobile journalists, pati ng News 5 at One News. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, kung saan unang nag-inspeksyon ng mga otoridad, nakabantay si Mobile Journal Arles de los Santos. Nasa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX naman, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Habang nasa bus terminal sa Cubao, si Mobile Journal Amy Atienza. Sa Batangas Port, magbabalita, Simon Gualvez ng News 5. Nakabantay naman sa trapiko sa North Luzon Expressway, si Mobile Journal Francis Rivera. Habang nasa simbahan sa Baclaran, si Mobile Journal Yeda Pascual. Sa Cebu, nakabantay si One News correspondent Dale Israel. Habang patuloy din ang pagmomonitor sa Davao ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Makikibalita na rin tayo sa epekto ng panibagong inanunsyong taas presyo kay Mobile Journal Fatima Baduria. Simulan natin sa panibagong utos ni Pangulong Bongbong Marcos na patawan ng price cap ang imported na bigas. Kasunod pa rin nito ng epekto ng krisis sa Middle East. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalo madaling panahon. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakahuling aksyon ng gobyerno para matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kaugnay niyan, pinalalawak na rin daw ang implementasyon ng 20 pesos na bigas. Dahil sa taas ng demand, 2,000 tonelada na ang ibinibigay sa mga Kadiwa Center at iba pang nagbebenta nito. Asahan na rin daw sa wakas ang tulong sa mga magsasaka at mangingisda ngayong Abril. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa sa Abril. Mayroon din fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher. Sa ngayon, may hanggang 51 araw na buffer stock o imbak na lang isang bansa. Dumating na kasi ang biniling 142,000 na bariles ng diesel habang ang iba pa ay inaasahan ngayong Abril. Sunod nang mapupulong ang Development Budget Coordination Committee para pag-aralan kung dapat bang gamitin ang kapangyarihan ng Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. At kahit Semana Santa, tuloy-tuloy daw ang tulong sa mga OFW na umuuwi mula Middle East. Hindi rin daw mapuputol ang pamamahagi ng ayuda sa mga tsuper at ang diskwento sa LRT2 at MRT3 at ang toll discount. Ngayong Semana Santa,
sa ating pagninilay at panalangin, naway isama po natin sa ating dasal ang kapayapaan at kaginhawaan ng lahat. Bilang Pilipino, ipakita natin ang likas na pakikipagkapwa natin, maging mapag-unawa, maging mapagbigay, maging mapagmahal na Pilipino. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa mga bibili ng LPG, ihanda ang pitaka dahil tumaas na naman ang presyo niyan. Magbabalita si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, magkano na ang isang tangke ng LPG ngayon? Cheryl, dito sa Mandaluyong maging sa ibang bahagi ng bansa, 20 pesos na ang itinaas kada kilo ng LPG. Sa tindahan ng LPG na pinuntahan ko kanina, mula sa 1,334 pesos na presyo ng isang tank ay naging 1,554 pesos na. Ang 7 kilos na LPG, 1,012 pesos na ngayon, kung dati ay 872 pesos. Ang 2.7 kilos naman na LPG na dating 357 pesos, ngayon ay 411 pesos na. Alinsunod daw ito sa itinakdang international contract price para sa LPG ngayong buwan. Dinaanan ko rin ang ilang karinderya dito na gumagamit ng LPG at talagang umaaray na sila sa taas presyo. Kaya naman balak na nilang magtaas din ng presyo. Ayon sa mga nakausap ko, nasa 5 piso raw ang balak nilang dagdag sa presyo ng ulam. Cheryl, mukhang kailangan pang maghigpit ng sinturon ng mga kapatid natin, lalo na't nag-abiso ang mga nasa LPG industry na itong big time taas presyong ito sa LPG ay masusundan pa dahil na nga rin sa sitwasyon sa Middle East. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Peccavimus tibi fatemus. Kumakapal na ang bilang ng mga pasahero sa Cubao Bus Terminals. Silipin natin ang sitwasyon dyan sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, dito nga sa Cubao Bus Terminal ay nakikita natin na unti-unti na ngang dumadami pa ang bilang ng mga pasahero na magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya. At kung makikita mo naman sa aking likuran, may ilan na talagang nakaantabay dito. At try natin na kumuha ng panayam dahil may ilan na rin naman tayo nakausap dito kung saan sinasabi nga nila na mas maigi pa na mas maging chance pa. Sila sir na lang. Sir, baka po pwedeng ma-interview lang po kayo saglit sa One Balita Pilipinas. Pasaan po kayo ngayon? Saan po kayo? Saan po kayo pupunta po ngayon? May nagatid lang. Nagatid lang. Kung sino po yung natid nyo, if okay lang po malaman. Mother and father namin. Papuntang Tarlac. Papunta pong Tarlac. Kayo po, hindi po kayo babiyahe po? No. Hindi naman po. Pero kanina pa po kayo nandito mismo sa terminal or kakahatid nyo lang? Kakahatid lang. Okay. Sige po, salamat po. Okay, so yun, Cheryl, yung isa, syempre, naghatid daw sila ng kanilang kamag-anak dito. So, hanap pa tayo, baka merong mga pasahero na pwede nating ma-interview. Dito si Nanay. Nanay, baka po pwede po kayong ma-interview po saglit para po sa One Balita Pilipinas. Ano pong pangalan niyo po? Rinida Tolete po. Nanay, pasaan po kayo ngayong araw? Yan sa Rizal. Sa Rizal Oh, po. may susundo sa amin dito, hinihintay lang namin Saan po kayo galing po? sa Pangasinan. Pangasinan po. Kamusta po yung biyahe niyo po? Direksyon naman, walang traffic. Wala na pong traffic. Pero yung pa-uwi niyo po, yung pag-book niyo po ng ticket mula probinsya papunta po dito sa Manila, kamusta naman po? Hindi kami nag-book, basta sumakay lang kami doon sa kwan. Hindi naman po punuan kung sa probinsya. Hindi. Hindi, walang punuan. Salamat po na naiingat po kayo. Uwi lang. Okay, so may ilan na tayong nakausap. Yung iba pala dito, yung mga naghihintay lamang, Cheryl, ng kanilang mga sundo. At yung iba naman naghatid. Kanina, nag-ikot-ikot din tayo, may nakausap na tayong ilang mga pasahero na sinasabi nga nila, mas maigi daw maging chance passenger dahil kung magbubook sila ng ticket last minute, syempre mas mahirapan sila at mas magiging late yung uwi nila. So dito naman sa mismo kinatatayuan ko na terminal sa Cubao, okay pa naman yung nagiging sitwasyon dahil nga sinasabi nila ay nabibigyan pa naman ng pagkakataon yung mga chance passenger nga na makauwi on time para nga sa Semana Santa. Pero bukod pa dyan,
paliwanag din naman ng mga otoridad, no, medyo nagbawas lang din sila ng bilang ng mga bus dito para nga lang din hindi sila malugi, lalo na dahil suspendido pa rin, no, ang fare hike sa mga bus. So yan yung patuloy nating antabayanan mismo dito at paalala na lang din nila, no, bawal magdala ng mga pinagbabawal na gamit tulad ng mga patalim, pati flammable materials, at syempre siguraduhin din na nasa maayos yung mga vulnerable items para nga iwas na rin sa aberya, lalong-lalo na pauwi ng kanilang mga probinsya. Cheryl? Amy, ano ang obserbasyon? Mas kakaunti ba yung mga bumabiyahe ngayon kumpara nung nakaraang taon? Yes, actually, mas kakaunti daw ngayon. Pero syempre, ine-expect pa rin nila dahil may pasok pa rin ngayon, ay baka magdagsaan daw yung bilang din ng mga pasahero nga dito sa Cubao mamayang hapon. So titingnan din natin kung ano pa nga ba yung magiging sitwasyon. Pero handa naman daw yung mga bus terminal in case nga may dagsa pa ng tao pagdating ng hapon dito mismo sa Cubao. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Naghigpit na ng seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Miyerkules Santo. Para sa update naman, magbabalita mula roon si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan? Cheryl, dahil ilang araw na nga lang yung bago mag-long weekend, talagang ramdam na yung pagdagsa ng mga pasahero dito sa PITX. Sabay nga niyan, yung paghigpit ng seguridad para ma-secure nga yung kaligtasan ng mga kapatid natin dito. Pero so far sa ngayon, no, Cheryl, ikot muna natin yung current situation dito. No, pakita natin muna. Ito, makikita natin sa mga oras ito, medyo maluwag pa naman yung itong entrance ng terminal. Pero makikita natin, medyo kumapal na rin yung volume ng mga tao dito sa gate number 5. Pero hindi pa naman siya shoulder to shoulder. No? Pero yung mga upuan, kahit papaano, occupied na. So, ibig sabihin, marami ng mga pasahero na dumarating. Pero expected pa nga raw yan ng pamunuan ng terminal na baka hanggang mamayang hapon, mas lalo pang dumami yung mga ito. Pero sa ngayon, Cheryl, in terms of security, makikita naman natin dito sa loob ng terminal kasi iba't ibang parte ng terminal, kaliwat kanan yung mga police assistance desk. Pero nandun sila sa taas at medyo delikado kasi yung signal natin. Pero dito, makikita natin sa entrance, talagang dumadaan yung bawat pasahero sa mga metal detector at talagang mano-mano chinecheck yung mga bagahe. No? Pero sakabay niyan, Cheryl, dahil nga maraming pasahero inaasahan ngayon, puntahan naman natin yung isang first aid station dito. Sir, good morning sir, pakita lang natin. Okay, sir, good morning, pakilala muna tayo sir. Anong pangalan natin? Sige sir, lapit tayo dito. Sige sir, pangalan po natin at ano po yung dala natin dito sa first aid station natin sir? Good morning po. MMD Rescue po Road Emergency Group, Ulysses Al Castillo po. Medic po. Sir, pakita naman natin ano yung laman ng ating medical bag, no? At kung sino-sino ba yung meron na ba tayo na ano na ngayon, sir? Sige, sir. As of now po, wala pa po kaming pasyente po na po. Then, ang laman po ng trauma bag po namin is meron po kaming trauma scissor po, gloves usually, T-bandage, roller gauze, mga cottons po, micropore. Usually pang first aid kit po namin. Ito sir, so bali sir, itong mga to is for first aid. Yes sir. Pero so far sa ngayon sir, wala pa naman tayong malaking natulungan ngayong araw. As of now po, wala pa po. As of now. Pero sir, maraming salamat sir. So Cheryl, puntahan naman natin yung isang parte nung terminal kung saan naman tinatago yung ilang mga na-confiscate na items. No, ito puntahan natin, pakita rin natin itong items na ito. Ito yung mga confiscated items natin ngayong araw, Cheryl, no? Talagang marami pa rin talaga yung nagdadala ng mga flammable materials kahit na bawal, no? Gaya nga nitong butane, mga lighter, at syempre yung mga matutulis na bagay, gaya nga ng mga gunting, cutter, no? So itong mga to, Cheryl, is i-confiscate na at ito-turn over na yan sa mga otoridad. Pero kanina, Cheryl, no? Habang nandito tayo, nakapansin nga natin na nag-ikot na sa loob ng terminal si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin. Sa mga oras nga na ito, wala pa naman daw silang namomonitor na threats ang NCRPO pero naka-heightened alert pa rin daw sila. Nag-expression na rin kanina yung mga opisyal mula sa Office for Transportation Security at Bureau of Fire Protection at sinilip nila yung mga ilang mga bus dito sa terminal. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nag-inspeksyon ng Office for
Transportation Security sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. At para sa update, magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, alam mo, nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Gate 5 ng departure area actually, no, kung saan makikita ninyo dito sa aking likuran ay tuloy-tuloy ang pagkapal ng mga pasahero dito dahil inaasahan nga na papalo ng 1.35 million na mga pasahero ang dadagsa dito ngayong araw. Kaya naman para masiguro ang seguridad ng publiko ay nag-inspeksyon nga ang Office for Transportation Security OTS dito sa NAIA. Kasama sa mga in-inspeksyon ang OFW lane sa domestic at departure area maging ang OFW lounge. Nagsagawa rin ang actual demo ng dalawang bagong commissioned explosive detection system na gumagamit ng computed tomography technology with automatic tray return system. Mayroon din itong high-level threat detection na may 3D image generation. Sinubukan ito ng OST at ng supplier nitong Smith Detection na naglagay mismo ng totoong explosive na agad namang nakita sa screen. Sa ngayon, hindi pa ito nagagamit pero inaasahang makapagbibigay ng karagdagang seguridad sa publiko sa oras na gumana na. Kaya naman tuloy-tuloy din ang paalala sa mga pasahero na i-check ang aberya. Cheryl, sa Cebu kasi, no, isang pasahero ang nakitaan ng 13 piraso ng liquid marijuana cartridges at 3 drug paraphernalia. Agad inabisuhan ang pasahero na ngayon ay nasa kustodiya na ng PDEA. Sa Palawan naman, isang pasahero na palipad sana pa dito sa NAIA ang nakitaan ng 65 live ammunition at 2 magazine ng baril na M16 na ngayon ay under custody na ng PNP. Mayroon ding nakitang mga bala sa mga behero ng NAIA pero ang karamihan daw sa mga ito ay anting. Cheryl, ngayon nasa 100,000 pa rin ng mga pasahero ang inaasahang dadagsa nga rito at patuloy pa rin, no, hanggang magtapos itong Holy Week, no, nitong mga nakaraang araw nga pumalo na ng 154,000 yung dumating dito noong Palm Sunday pa lamang at kahapon ay nasa higit 143,000 yan. Kaya naman paalala din sa mga pasahero, Cheryl, siguraduhin dumating sa tamang oras at kumpletuhin ang mga dokumento na kailangan dalhin para nga maging smooth at easy ang kanilang paglabas dito sa NAIA. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Silipin naman natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway sa pagbabalita ni Mobile Journal Francis Rivera. Francis, traffic na ba? Yes, Cheryl, kunti-kunti nang kumakapal ang volume ng mga sasakyan dito sa NLEX Balintawak Toll Plaza. At kung makikita nyo dito ay halos nagkakaroon na ng bahagyang linya, no, doon sa ating mga naka-cash lane. So yun yan, Cheryl, no, itong mga habang pila na ito o yung pag-build up na pila nito ay ito yung mga naka-cash lane. Pero doon naman sa may kabilang banda na naka-RFID, tuloy-tuloy naman ang kanilang pagpasok, ano? Kaya naman highly encouraged ng pamunuan ng NLEX na magpakabit na ng RFID. At sa aking likuran naman, ito yung mga kinakabitan na, no, naka-standby na sila para kabitan ng RFID. Actually, yung iba nating kapatid na nakausap natin dito talagang sulit naman daw at magagamit nila dahil yung kinakabit na RFID unified na, iisa na lamang yan sa lahat ng iisa na lang ang maaari yan gamitin sa isang sticker sa lahat ng MPTC Highway Toll Plaza. At Cheryl, ayon sa pamunuan ng NLEX, malaki daw yung nakita nilang pag-increase, no, mula dun sa last year, no, dahil yung from last year inasahan nila na pumapalo ng 8 to 10% ang increase sa normal daily average ng mga dumadaan dito sa NLEX. Pero ngayon, 3% na lang daw ang inaasahan ng NLEX na luluwas dahil na rin talaga sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At ilan nga doon sa mga kapatid natin na nakausap natin, mas pinili na rin daw nilang gumamit muna ng sasakyan kahit medyo masakit sa bulsa dahil una, marami silang mga kasamang bata at marami rin din silang mga dalang gamit na nahihirapan daw sila kung sila ay magko-commute. Cheryl, tuloy-tuloy pa rin naman yung biyaheng arangkada program kung saan iba't ibang serbisyo ang binibigay ng MPTC. Kasama na ang free towing kung saan libreng itutow ang sasakyan kung sakaling magkaroon ng aberya
at dadalhin sa pinakamalapit na exit. Kung magkaroon daw ng aberya sa daan habang pinabaypay ang kahabaan ng NLEX, huwag daw magatubiling tumawag sa hotline ng NLEX na 135,000. Hanggang Lunes, April 6, 6 a.m., tatagal ang biyaheng arangkada. 2 buwan naman tatagal ang toll rebate program kung saan babawas ng 12 pesos to 72 pesos ang presyo ng toll fees mula sa adjustment price nito noong January. At qualified dito, Cheryl, yung mga nasa Class 3, nasasakyan, yung mga public utility vehicles, gaya nga ng mga modern jeepneys at mga bus. Cheryl, paalala na rin sa ating mga kapatid na pabiyahe na ugaliing i-check ang kanilang mga sasakyan, maging ang kanilang sarili upang makaiwas sa anumang aberya at aksidente sa daan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Dako tayo sa mga pantalan sa Batangas Port. Nakaantabay na ang mga otoridad sa bugso ng mga biyahero. Para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, abay dagsa na ba yung ating mga biyahero o mas kakaunti ngayong taon? Yes, Cheryl, matumal pa ang dating ng mga pasahero sa Batangas Port para noong nakaraang Semana Santa. May bago ring ipinapatupad dito sa pier dahil bawat biyaherong tatawid, kailangan mo na mag-register ng online na magkakaroon dapat ng oras pass. Pagpasok sa Batangas Port, kailangan mo na mag-scan ng QR code para sa oras pass. Dito kasi malalaman ng pasahero ang mga available na biyahe. Iniiwasan do kasi ngayon na matapos pumila ng mahaba ng isang mananakay, biglang masasabihan na cut-off na pala ng biyahe dahil puno na ang barko. Matapos makakuha ng oras pass, diretso na ang pasahero sa pagbili ng ticket at hihintay na lamang ang kanilang biyahe. Hindi naman kailangang mag-register sa oras sakaling nakapag-book na ng ticket online o nakasakay sa mga sasakyan at tatawid ng dagat via Roro. Sa tala ng pamunuan ng Batangas Port mula Sabado hanggang kaninang umaga, umaabot pa lamang sa mahigit 30,000 ang bilang ng mga pasahero. Malayo kung ikukumpara noong nakarang taon na nasa halos 30,000 kaagad bilang ng mga biyahe sa Miyerkules Santo pa lamang. Ilan sa mga nakikitang dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga pasahero ay dahil na rin sa tumaas na presyo ng ticket, dulot na rin ng oil price hike. Paniniguro naman ng Batangas Port, may sapat na bilang ng barko at nagdag pa nga ng biyahe ang ilang shipping companies ngayong inaasahang dagsa ng mga pasahero. Cheryl, sabi ng Batangas Port Management, masyadong maaga pa naman ngayon para masabi kung talaga matumal pa o dadami dahil posibleng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, posibleng dumagsa itong mga tatawid ng patungong Mindoro, Romblon o di kaya naman sa Katiklan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Humigit kumulang 17,000 personnel ang idineploy ng Philippine Coast Guard para sa Semana Santa. Inaasahan kasi na aabot sa higit 2 milyong pasahero ang biyahe sa mga pantalan sa buong bansa mula noong linggo ng Palaspas hanggang sa linggo ng Pagkabuhay. Kaugnay niyan, magkakausap natin si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at maraming salamat po sa oportunidad. Commodore, naka-full alert na po ang PCG simula March 28. Kumusta po ang daloy ng biyahe sa ngayon? May naitala na po ba tayong pagkaantala o insidente? Ma'am Cheryl, as we speak po, halos 1.7 million na po ang ating po naitalang mga pasahero. Nationwide po yan sa halos 353 na pantalan po. And as we speak po, nakita po natin, although hindi po ganun kalaki ang nag-increase po ng pasahero na ina-expect po natin. Pero simula po Sabado hanggang kahapon ng gabi ay meron po tayong halos 8% na increase compared of last year na data sa ganitong mga panahon. So ang ginagawa naman po ngayon ng Philippine Coast Guard, because we really anticipate itong 3 million passengers na nai-record po natin last year. So naka-full alert status po ang buong operating units ng Philippine Coast Guard. Nag-deploy na rin po tayo ng halos 17,000 PCG personnel nationwide. Kasama po yung pag-activate ng ating mga floating assets and even yung mga barko po natin. So as to the incident na natanong niyo po kanina, yun naman po ang goal ng Philippine Coast Guard na zero maritime incident sa buong observance po ng Holy Week. Pero kahapon, meron po tayong naitala na isang insidente po ng pagkalunod sa bandang Ilocos Norte. At ito rin po, nakita rin po nating bilang
ng last year na observation po natin na medyo significant po. So kahapon, nakita po natin na ang rason is yung under po ng nakainom itong biktima po natin. So good thing, doon sa incident area ay meron po tayong tauhan na naka-duty. So na madali naman po ito siya na i-rescue. At again, we are constantly reminding po yung ating po mga coastal communities, even yung mga beach owners, na palagi pong i-remind itong mga kliyente o turista po nila. Ano rin po ang ating obserbasyon? Patuloy pa rin ba yung pagdagsa ng mga biyahero sa gitna po ng nararanasan nating sunod-sunod na oil price hike? Doon po kasi sa mga terminal ng mga bus, nakita nila yung pagbaba o yung pagtumal ng pagdating ng mga biyahero. Ma'am Cheryl, based po doon sa nakita po natin the past few days na monitoring po natin, although hindi po ganun ka-significant yung increase po ng pasahero, pero usually po ang Cebu, Batangas, Aklan, Iloilo, Oriental Mindoro, ito po yung may pinakamalaking bilang po talaga. Dahil again, ito po yung alokasyon ng mga popular tourist destination. Pero i-check po natin mamayang hapon kasi although may mga nag-cancel na rin po ng mga pasok, no? At yan po inaasahan po natin pagdagsa ng ating po mga biyahero sa mga pantalan po natin. Ayon po sa aming correspondent sa Batangas Port, ay may pagtaas na raw ng pamasahe. Pinapayagan po ba ito? Well, pagdating naman po dito, meron naman po ugnayan yan with a concerned agency. At nakikita naman po talaga nating dahilan is itong pagtaas po ng crudo sa merkado. Pero ang Philippine Coast Guard po, based on the directive po ng ating Department of Secretary, na in case na magkakaroon man po ng kakulangan sa commercial passenger vessel, kung ano man po ang magiging concern later on habang ino-observe natin itong Semana Santa, nakahanda po ang pamunuan ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay magde-deploy rin ng ating barko, particularly sa Batangas, para magsagawa rin po ng libreng sakay kung kinakailangan. Nasa 17,000 personnel ang dineploy ng PCG ngayong Holy Week. Saan po sila nakatutok, ma'am? Well, lahat po yan, nationwide po. Wala naman po tayong pinipili. Pero yung nabanggit po kayo ng mga probinsya, yan po yung mga critical ports po natin. So, ibig sabihin po, Ma'am Cheryl, simula po Sabado hanggang ngayon, yan po yung area na medyo malaki po ang naitatala po nating mga pasahero. Pero lahat po ng 353 ports, yan po ay meron po tayo nakadeploy na mga tauhan kasama po yung ating mga floating assets. Ano po ang mga hakbang ninyo para maiwasan ang overloading at masigurong ligtas ang bawat biyahe sa dagat? Well, ang naging direktiba po sa amin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hildebrand is paigtigin po lalo ang pagsasagawa ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng barko at saka mga motorboats, ensuring, Ma'am Cheryl, na wala po tayong pasasakay ng mga pasahero na lagpas po sa kapasidad po ng mga sasakyang pandagat na ito. Nagkaroon din po tayo ng programa o itong ating e-sumbong o electronic sumbong na kung saan tayo po, Ma'am Cheryl, ay nagpakalat ng mga QR codes sa lahat po ng barko, terminals, and ports na kung saan ang ating po mga biyahero ay pwede po magsumbong sa Philippine Coast Guard. Kung meron po sila nakikita ng mga kahina-hinala or meron po bang mga barko na sobra po ang pasahero sa kapasidad, kung hindi po nag-conduct ng safety briefing before po umalis itong barko at hindi po naituro sa atin po mga biyahero kung saan ang lokasyon ng life jacket, kung paano isuot ang life jacket, kung nasaan yung mga emergency exit, lahat po yan ay pwede po nilang i-report kaagad sa Philippine Coast Guard. Isingit ko na rin po yung sitwasyon sa Hanay po o sa Hagnaya Port dyan sa Cebu na nalulubog sa tubig tuwing high tide. Paano ho tinitiyak ng PCG na ligtas yung pagsakay at pagbaba rito ng mga pasahero? Well, bukod po dun sa pre-departure inspection na binabanggit ko po sa inyo kayo na Ma'am Cheryl, na ensuring po na itong mga motorboats and even yung mga vessels are all seaworthy to sail. At ang pagsisigurado po na ang lahat po ng sasakay ay naka-life jacket, tayo rin po ay nagpakalat ng ating mga lifeguards po dyan, kasama rin po yung pag-deploy ng ating mga floating assets para masigurado po ang kaligtasan po ng lahat. Tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa ating local government unit. So naka-standby na po ang lahat ng ating resources to respond and of course to remind as well ating yung mga biyahero kung ano po yung mga dapat nilang gawin to ensure po yung kanilang kaligtasan at seguridad po.
Ano po ang paalala nyo sa publiko para maiwasan nga ang abala at masigurong ligtas ang kanilang paglalakbay ngayong Semana Santa? Yes, Ma'am Cheryl, ang atin pong constant reminder sa ating pong mga biyahero, lalo na po mamayang hapon na posibleng dagsain po ang ating padalan. Unang-una ay bumili po ng maaga ng ating ticket. Meron pong ibang shipping company na may mga online ticketing system na po. So mas maganda kung maaga po sila makakapag-secure ng kanilang mga ticket. Pumunta rin po ng maaga sa pantalan because definitely lahat po ng pasahero at mga bagahe ay dadaan po yan sa masusing inspeksyon. At huwag po tayo magdadala ng mga prohibited items katulad po ng mga matutulis, mga flammable explosives because definitely yan po ang magkukos ng pagkaantala ng kanilang mga biyahe. At kung sasakay naman po kayo ng mga motorboats or mga motorbangkas ay palagi po tayong sumunod sa mga instruction, particularly yung pagsusuot po ng life jacket. At we strongly advise, Ma'am Sherry, ang lahat po na huwag pong tatangkilit at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard yung mga kolorum na mga motorboats po. Dahil last 2 weeks, Ma'am Sherry, if I could mention, meron po tayo natanggap na report na kung saan nagkaroon po ng insidente yung isang fishing boat na nagsakay po ng turista at ginawa pong recreational boat. So again, kung ito po ay hindi otorisadong motorboat or motorbangka, hindi po yan equipped na mga life-saving equipment or yung mga life jacket na sakto po sa bilang po ng pasahero. So again, we will be compromising the safety of the passengers. So huwag po kayong tatangkilik na mga kolorong i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. At kung tayo po ay nakainom ng alak, ay huwag po tayo mag-engage into any water activities para maiwasan po ang anumang insidente. Marami pong salamat sa inyong oras, PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Samantala, dinagdagan ng Manila LGU ang subsidy sa mga driver na kasama sa libreng sakay program ng lungsod. Mula sa orihinal na 3,000 pesos, dinagdagan ito ng 500 pesos para maging 3,500 kada araw. Ayon kay Mayor Isko Moreno, manggagaling ang pondo sa higit 600,000 pisong natipid ng Maynila sa unang araw na ipinatupad ang programa noong Lunes. Sumatotal, higit 129,000 na pasahero na raw ang nakinabang dito. Higit 1,000 driver naman ang katuwang ng lungsod sa pagbibigay ng libreng sakay. Susunod, binansagang Kristo ng Kutod, Pampanga na si Ruben Enaje mukhang hindi pa rin magre-retiro ngayong taon. Ang papalit kasi dapat sa kanya hindi pumasa. At Willie Revillame, magpapalibreng sakay din daw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Quia peccavimus tibi fatemur criminal. Dumarami na ang mga lumuluwas para sa Semana Santa sa mga bus terminal ng bus sa Cebu o sa mga terminal ng bus sa Cebu. Para sa update, magbabalita live si Dale Israel ng One News Cebu. Dale? Ano to, Sherry? Narito tayo ngayon sa Cebu sa terminal, malaking terminal ng bus dito sa Cebu. Pansin natin sa sunod-sunod na pagdating ng mga pasahero na dito, nagbiyahe ang mga pasahero papunta na halos 20 bayan sa timog ng probinsya, kabilang na ang mga Roropol, sa Santander at San Juan. Ito rin yung pangunahing access point ng mga bumabiyahe papunta sa Tarlac probinsya, Negros Oriental at Charing, sa Northern Mindanao at sa Buanga City. Ayon kay Ahmed Rizzo, Operations Administrator, nasahan nila ang naabot
nakakabit sa 50,000 pasahero. Mula ngayong araw, ang Biyernes Santo, isa lang ang problema dito sa bilang yung naka-avail, naka-online o advance booking. Dahil dito, karamihan sa mga pasahero ay pinipila para sa ticket at umaasas ng first come, first serve ng sistema. May iba pa namang hindi na nagdala ng sasakyan at pinili na mag-push dahil sa mahal na presyo ng gasolina at diesel. Samantala sa mga port area, nagsana rin yung mga pasahero tatawid sa Bicol, Leyte, at iba pang mga probinsya sa Visayas. Wala naman ang Cebu City Police Office sa issue may mga stand na nagbibenta ng mas mahal na ticket ng barko. Panala nila sa mga pasahero, umili lang ng ticket sa mga limited ng deploy na rin yung mga police para magtudulan yung mga naramantala. Pero may pinakasan ng Operation Arangkada para sa mga daraan sa Second Border Balay Expressway o CCLX. Meron silang 24-hour assistance teams para sa mga turista, kanilang emergency response at pinabilis na daloy ng traffic. Yan ang pinaka-awarding sitwasyon dito at sa Southwest Terminal. Daghang salamat, Dale Israel. Todo higpit na rin ang seguridad sa bus terminal sa Davao City. Para sa update, magbabalita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril? Cheryl, patuloy ang pagdating ng mga biyahero dito sa Davao City Overland Transport Terminal para sa mga uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Kaya naman mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng terminal. Pagpasok pa lang sa entrance, dadaan sa baggage scanner lahat ng gamit ng mga biyahero. Bawal ang mga matutulis na bagay at flammable o pwedeng pagmula ng sunog, pati mga halaman at exotic animals na walang legal na dokumento. Sa inspeksyon naman ng PNP Highway Patrol Group, may isang driver na tinikitan dahil bumiyahe kahit basag ang windshield ng kanyang bus. Sa mga luluwas naman ng Maynila, merong 2 beses na biyahe dito sa terminal, 1:00 ng hapon ang first trip at 10:00 ng gabi naman ang second trip patungong Pitex at Cubao. Cheryl, pinapaniguro ng mga bus companies na wala silang ipapatupad ng fare increase sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Katunayan, may pa 10% discount pa sila sa regular passengers simula Good Friday hanggang Easter Sunday. Pero napansin din natin na dumidiskarte ang mga bus company ngayon dito sa terminal. Sa halip na 30 minutes ang interval ng kanilang kada biyahe, ngayon ginawa nila nga 1 hour para mas madami ang sasakay sa isang trip. Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Tiyempo sa Miyerkules Santo, ang araw ng Baklaran. Kaya naman, kumustahin natin ang sitwasyon sa Baklaran Church mula kay Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda? Cheryl, nakaka-anim na misa na ako dito sa Baklaran Church at lahat ay punuan at may mga nakatayo. Bukod sa mga misa, ginaganap din ang nobena benediksyon at Stations of the Cross. Kapansin-pansin din ang mahabang pila sa kumpisal. Napansin din ang mismong pamunuan ng simbahan na dumarami ang mga kabataan. Ang ebanghelyo ngayong araw ay tumatalakay sa pagtataksil ni Judas. Paalala ng pagsusuri sa sarili at pagbalik sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, personal man o bilang isang bansa at mundo, nananatili ang panawagan para sa pag-ibig at kapayapaan. Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang sitwasyon dito. May mga nagka-deploy din na mga barangay tanod at ilang miyembro ng kapulisan para masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng mga deboto. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual. Posibleng magpapako ulit sa krus ang kilalang deboto sa Barangay Kutud sa Pampanga na magre-retiro na dapat matapos ang halos 4 na dekadang penitensya. Hindi raw kasi nagustuhan ng LGU ang papalit kay Ruben Ensahe sa tradisyonal na pamamanata. Mula pa 1986, pumapasan at ipinapako sa krus si Enahe tuwing Biyernes Santo. Titigil na sana ang 65 anyos na deboto dahil sa katandaan. Para sa akin po, hindi rin po siya fit para maging Kristo talaga. Dahil siya po ay isang kalbo. Hindi po siya pwede magpagsuon ng wig. Alam nyo naman po sa akin, pag sinipa ko, kahit isang metro, tumatambling na po. Paano po pag naalis yung wig niya, hindi po solid yung
At tradition doon, kundi katatawanan ng mangyayari po doon. Tulungan na lang po ninyo, pagdasal hanggang sa Biyernes Santo. Ikaw ba ay isang trabahante at sa inyong workplace, may kakilala ba kayong mga taon talagang nilikha lang talaga ni Lord na pampabigat ng buhay mo? Kung gusto malaman kung paano natin ayusin yan, tapusin mo tong episode. Tapusin mo tong report na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo kung tayo po ay, hindi mo mapipili yung mga minsan katrabaho mo. May mga reklamador, may mga bida-bida, may mga credit grabber, may mga iba. Mabilang at tamad. Sino sila dito? Kaya nga, ano ba talaga ang mga uri na katrabaho na masarap, nakasama, at paano natin maiwasan yung mga hindi naman karapat-dapat? Alam mo, hindi natin makokontrol ang ibang tao, pero alam mo, dapat makontrol natin ang ating sarili. Kaya kung gusto mong masarap kang katrabaho, dapat ito ang unang mong gawin. Ikaw dapat maging responsable. Dapat ikaw yung nagtatrabaho na pwede kang maasahan. Kapag binigyan ka ng trabaho, ginagawa agad. Diba? Kapag may deadline, tapos. Hindi ka kailangang bantayan. Hindi ka kailangang paulit-ulit na fina-follow up. Ang mga taong katulad mo na may sense of responsibility, nako, maniwala ka. Ikaw ay aasenso at uunlad. Pangalawa, dapat ikaw ay maging problem solver. Yes. Huwag lang po tayo paghanap ng problema. May kakilala ba kayong mga tao talaga na magaling maghanap ng problema sa solusyon na binibigay mo? O hindi naman natin kaya, nagawa na natin yun, wala naman nangyari. Naku, mas maganda, di ba? Ang isang negative person, pwedeng makahawa ng buong team. Kaya kailangan po tayo maging solution-oriented. Kaya bago pa tayo pumasok, kung may problema, dapat meron na tayong bit-bit na 3 solusyon. At pangatlo, dapat po tayo ay maging team player, hindi credit grabber. O dapat marunong tayong makinig, marunong tayong tumulong, at magbigay tayo ng recognition sa iba. O kung meron nakaisip ng idea, ibigay mo sa kanya. Dahil sa isang kumpanya, walang solo flight, di ba? Ang importante yung teamwork, di ba? It's the team that makes the dream work. Kaya nga, ang ideal na katrabaho ay mga responsable, positibo, team player, di ba? Kaya ikaw, gusto mo bang makatrabaho yung mga taong ganito? Kung yan ang gusto, make sure ikaw din ay ganun. Dahil sa maraming pagkakataon, ang kultura ng kumpanya ay nagsisimula sa'yo. Ikaw, anong klaseng katrabaho ang nakaka-appreciate mo sa opisina? Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, Willie Revillame, magpapalibreng sakay na rin. At pamilya ng mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza, nilinaw na walang problema ang kanilang pagsasama. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Trauma ang inabot ng isang gasoline girl matapos pagmumurahin at sakalin ng kanyang customer sa Cavite. Ang driver na nanakit, binigyan pa raw ng discount sa diesel pero na bad trip dahil lang sa QR code. Magbabalita si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpapakarga ang MPV na ito sa isang gasolinahan sa Bacoor, Cavite. Nang matapos ang pagpapakarga, agad daw nagbayad ang napag-alamang isang TNVS driver. Ayon sa gas station attendant na si Alias Sheng, binigyan niya ng 2 pesos per liter discount ang driver. Nang matapos ang transaksyon, makikitang kinakausapan ng gasoline attendant ang driver. Paalis na sana ang driver at kakargahan na rin ni Sheng ang sumunod na sasakyan. Pero huminto ang driver ng MPV, bumaba at sinugod si Sheng. Kita ang pananakal at pagtulak nito sa attendant. Ayon pa sa biktima, pinagmumura raw siya ng driver at binantaang papatayin. Nagsilapitan naman ang mga nakarinig sa komosyon. Ang dahilan daw ng driver, hindi raw pumayag ang attendant na ipasok ang kanyang katawan sa loob ng driver's side. Magpapascan daw sana ng QR code ang driver para sa kanyang points. Kaso, nakalagay daw sa holder ng sasakyan ang cellphone. Nakala ko okay na, nag-guide out po ako sa kanya. SOP po natin, hindi po pwedeng ipasok yung katawan ko sa loob ng sasakyan niya para iscan po iyon. Natapos lang ang pang-scan ng QR code nang makiusap si Sheng sa driver na iabot na lang ang cellphone.
doon na po siya parang nagalit. Nasabi niya po, 10 taon na ako sa Grab driver, ikaw lang nagpagawa sa akin yan. Sabi, hindi mo ba kaya itutok? Bumaba siya, sabi niya sa akin, ikaw ayusin mo yung, sabi niya, salita mo ha. Tapos sabi ko, bakit po sir? Doon na po niya ako sinakalan 2 beses po. Agad namang lumayas ang driver habang minumura ang biktima. Trauma raw ito para kay Sheng dahil paulit-ulit daw sa isip niya ang banta ng driver. Sana lang po tawag dito, mabigyan naman po ng hustisya yung ginawa niya po sa akin. Kada may darating na mga customer na katulad ng sasakyan niya, parang kinakabahan na ako eh. Inilapit na rin ng News 5 sa Land Transportation Office ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hola mga kapatid, malapit na po ang pag-arangkada ng palibreng sakay ni Willie Revillame. Mismong si Kuya Will ang nag-road test ng gagamiting sasakyan. Sa pagtutulungan ni na Kuya Will at ng kanyang mga kaibigan, 10 po na mini buses ang aarangkada para sa Willionario Libreng Sakay. Katuwang nila rito ang LTFRB at MMDA. Wala itong bayad dahil ngiti lang daw ng mga commuter ay sapat na. Spotted naman po na magkasama sina Dabarkads Main Mendoza at asawa na si Congressman Arjo Atayde sa gitna ng kumakalat na issue ng hiwalayan. Pinost ng veteran actress na si Sylvia Sanchez, ina ni Arjo, ang ilang litrato noong anniversary nila ng asawa. Kasama po sa picture sina Main at Arjo, pati na ang iba pang kapatid ng kongresista. Sa mga nagdaang event ng pamilya Atayde ay hindi nakikita si Main. Paliwanag ng pamilya, masama raw ang pakiramdam noon ng TV host. Eto naman, bumisita po sa Pilipinas ang Gen Z Thai star na si Ali para sa kanyang global tour. Isa sa napuntahan nga niya ay ang Intramuros at syempre nakatsikahan natin siya. Narito po ang report. Hawak niya talaga ang beat. Aba! Level 10 energy at bigay todo ang beloved Gen Z Thai star na si Ali na kumasa sa patok na trend na ito. Nasa bansa si Ali para bisitahin ng Pinoy fans at ichika ang bago niyang first all-English single na But You na may more than 1 million hits na sa YouTube. Inuna niya talaga ang Pilipinas sa kanyang global tour. I've always wanted to come here to like promote my music and everything, and I had like a cover a few years ago that got a lot of like attention from Filipinos, so yeah, I was like, why not come here? Because Which was? it was like a cover of At My Worst. At 22, top singer, in-demand actress sa Thailand at Chanel ambassador na si Ali. Sekreto niya raw for a balanced life at para maging grounded. Once I do my job as Ali, then I can just be like normal me when I'm at home, and I try not to like combine the two. If I have a free day, then I'm just gonna like be free. I'm just gonna sit on my couch and do nothing. Short and sweet ang stay sa bansa ni Ali, pero nakaikot naman daw siya sa Intramuros. I took photos when I was like a bit sick, so it was kind of awkward. It looked like a Facebook post. Like it looked like, you know, those Facebook like, you know, those awkward like touristy shots. Yeah, that was what I was doing. No, but it's good that you got to taste a little bit of the culture. Yeah. Mga kapatid, yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Abiso mga kapatid, pansamantala kaming mawawala po sa ere bukas at sa Biyernes para bigyan daan ang paggunita sa Semana Santa. Nawa maging makabuluhan ang ating pag-alala sa sakripisyo at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.